Hi guys! Once again mga ka-Bloom and welcome back po sa ating YouTube channel. For today's video, tuturuan ko po kayo kung paano mag-install ng CCTV Smart Camera na V380 Pro. Ang vlog na to guys is para sa mga nakabili ng CCTV camera na pang 2.4 Hz or pang 4G yung kanilang nabiling CCTV camera na V380 Pro. Guys, mas madali po itong i-install kasi compatible po ito sa lahat ng 2.4 GHz or 4G Wi-Fi. Sa una nating vlog guys, maraming nagtatanong nito. Pwede naman po tayong hindi maglagay ng micro SD card. Nga lang, hindi tayo makakapag-review ng mga previous record or hindi tayo makakapag-playback ng mga previous record mga nakaraang araw. Siya nga pala guys, nabili po natin ito sa Shopee and then kung gusto nyo pong bumili, ilalagay po natin yung link ng seller sa comment section ng vlog na to. Unbox po tayo. Ang kasama sa package is yung receptacle and then may kasama po tong Tox para ma-install po natin yung receptacle na paglalagyan po natin ng CCTV camera sa area na paglalagyan po natin. User's Guide Manual para masundan po natin kung paano yung proper installation ng unit na to. And then syempre guys, yung main unit, ito po yun. Yung CCTV camera or yung CCTV Smart Camera na V380 Pro. Guys, bago po natin ilagay sa receptacle or i-power on yung CCTV camera, kailangan po nakalagay lang po yung micro SD card dun mismo sa unit. Ang tamang paglagay po ng micro SD card is nakapaharap po sa inyo yung main unit, yung CCTV camera, and din yung SD card naman, bago nyo isalpak, dapat po nakapaharap yung gold pins and then i-push nyo po pataas. Ang next na gagawin po natin is ilagay na po sa receptacle yung CCTV. Pero wag muna nating i-power on. So yun guys, through sa ating cellphone, ang next na gagawin po natin is mag-install po tayo ng V380 Pro na app sa Play Store. Pagka-install po ng apps, i-open lang po natin and then i-press po natin yung yes, I have read and agree, and then press yung read and agreed. And then press next and then get started po. Guys, i-press lang po natin yung register para makagawa po tayo ng account. Press register. So, ang ipang verify po natin for this vlog is email ad po natin. Dito po sa please select country or region, ilagay lang po natin Asia. And then po, sa pangalawa, yung email ad po natin. And then press next. Antayin lang po natin. Or tignan na po natin agad sa ating email ad kung meron na pong na-send na 6-digit na verification code sa atin, and then pagka-enter po natin ng 6 verification code, press next na po agad. Pagka-press po natin ng next guys, magpapaset na po siya ng password, so create password lang po na madali nyong tandaan, and then press confirm lang po sa bandang baba, and then pagka-press ng confirm, ganito na po yung magpapakita, welcome. So i-enter lang po natin yung na-create po nating password po dito, tapos press next po. So, dito, press I know lang and then get started. And then, ang next po natin gagawin guys is i-press lang po natin yung permission for adding device, yung kulay orange na text po na to, para ma-enable po lahat, para hindi po tayo mahirapang mag-install po ng CCTV camera mamaya. Do not forget po guys na ma-enable po lahat ng pwedeng i-enable po dito sa portion na to, para po mas smooth po yung pag-install po natin ng ating CCTV camera. Yun guys, kailangan po nating ma-double check kung lahat po na-allow po natin or na-enable po natin. And then after nating mai-allow lahat, press confirm lang and then ready to install na po yung ating CCTV camera. Sa pag-connect po ng ating camera sa ating cellphone, i-press lang po yung add device, yung blue na may plus sign. So pwede na nating i-power on yung power source ng ating CCTV camera, and then ang gagawin ng camera is magko-configure po siya para makapag-connect na po sa ating cellphone. So yun guys, after po natin ma-press yung add device, ganito po yung magpapakita sa ating cellphone. I-press lang po natin yung more ways to add and then press Wi-Fi camera and then press QR code connection.
So, dito guys, sa portion na to, i-connect na natin sa ating PLDT Wi-Fi itong application ng V380 Pro. Search username and enter password and then confirm and then I know and then lalabas na po yung QR code then. So, yun guys, ang gagawin po natin is i-focus po natin yung QR code sa mismong harap ng CCTV camera para makapag-connect na po siya. So medyo matagal lang po ito pero magko-connect na po yan na kagaya po nito. If narinig po natin na connected na po siya, i-press lang po natin yung I heard network connected. So dito magsiselect lang po tayo ng magiging name ng ating device and then press po natin yung view device para successful na po yung ating pag-install ng ating CCTV smart camera and para makapag-view na po tayo ng activity ng ating CCTV camera through dito po sa ating cellphone. Yun na nga guys, kagaya po ng sinabi po natin, successful po yung pag-i-install po natin ng ating device. And then guys, maraming nagtatanong dito no kung paano mag-playback ng previous record ng ating CCTV camera. Maraming nagsasabi doon na kailangan pa daw mag-subscribe sa cloud. So guys, hindi nyo na kailangan mag-subscribe sa cloud. I-press nyo lang po pagka naka-open na yung app sa inyong cellphone, yung pinipress ko. Sundan nyo lang po and then makikita nyo doon yung cloud playback. So yun ang ipipress po natin. Yun, i-check po natin. Oh. And then, since nakapaglagay po kayo ng micro SD card, no, yung micro SD card yung pindutin po natin. Yun, gagawin po natin yun. Press po natin yung micro SD card. Yan po, press po natin. And then, magpapakita na po sa lower portion yung mga previous records. Select nyo na lang kung anong oras po or kung anong araw ang gusto nyong i-playback po.